Ay magandang araw po sa inyo. Muli, ito po si Kaeli at pag-uusapan pa rin ho natin ang patuloy na umiinit na issue dito po sa pagpapaaresto at pagpapadala kay dating Pangulong Duterte diyan po sa The Hague, Netherlands. At eto na ho mga kababayan, mismong ang Iglesia ni Cristo ay hindi na po naitago yung kanilang pagkadismaya at pagtutol dito po sa ginawang hakbang ng Marcos Jr. Administration na kung saan ito pong si dating Pangulong Duterte ay ipatapon diyan po sa ICC at doon paharapin ng sinasabing crimes against humanity complaint diyan po sa International Criminal Court o ICC. At alam niyo ho, ito ho ang unang pagkakataon na direktang sabihin natin na talagang kumampi ang Iglesia ni Cristo dito po sa mga Duterte sa mga nakaraan ay mga pahapyaw-hapyaw pa lamang, di po ba? Pero ngayon ay sinasabi po, ang paninindigan po ng Iglesia ni Cristo ay ang sinuman Pilipino o mamayan nito na kung saan nagkasala o sabihin natin may kaso, dapat to ang sinasabi, dito ho sa Pilipinas dapat litisin. O, yun ang sinasabi ko Talaga naman ho kasi ang, di ba sabihin natin, kung talagang totoo, hindi sa inaabsuelto, sabi nga po ng Iglesia ni Cristo, at yan din po yung naunang mga pahayag ko, na kung totoo man na may pagkakasala, ito pong si dating Pangulong Duterte, dapat dito hulitisin at parusahan kasi sa Pilipino siya nagkasala. At higit sa lahat, ang Pilipinas ay umiiral naman ho, di ba? Meron namang umiiral na hustisya na sistema dito po sa ating bansa. So, yung statement na yan, mga kababayan, ay ipinarating sa publiko na sa pamamagitan po ng hampilang Net 25 noong Biyernes ng gabi, at sa pamamagitan po ng INC spokesman na si Brother Edwil Zabala, na kung saan ay binabatikos ang Marcos administration dahil sa tila yung pagkabigo, yung kanilang pagkabigo na, di ba, kasi nauna rito nagkaroon po ng panawagan, 'di ba, ang Iglesia ng Cristo at 'di ba nagkaroon pa ho ng Peace and Unity Rally diyan po sa may Quirino Grandstand. Yun ho, kasi dito ho sa nangyaring ito, imbis na magkakaroon po ng kapayapaan at pagkakaisa, lalong di ba, lalo hong magkakawatak-watak ang mga Pilipino dahil sa ginawang hakbang na ito ng gobyerno ng Marcos Jr. At maaring yung naging pahayag ng Iglesia ni Cristo, ako, ito perception ko lang ho mga kababayan, matapos ho yung ginawang pagdinig o investigasyon diyan po sa Senado, yung Senate Committee on Foreign Relations na pinamunuan ni Senator Amy Marcos. Kasi doon ho mga kababayan sa nasabing pagdinig ay nagkabuhol-buhol yung mga paliwanag ng mga opisyal ng gobyerno. Halimbawa na lang ho, ito pong si Justice Secretary John Vic Remulla na sinasabi niya nung una sa unang bahagi ho ng pagdinig ng Senado o yung committee po ni Senator Amy Marcos na hindi makikipag-cooperate ang Pilipinas dito po sa ICC dahil sa hindi na nga ho tayo miyembro. Pero nung bandang huli at nasusukol na ho ni Senator Amy, so lumilitaw na nakipag-cooperate at base po sa mga dokumento, nagkaroon po, inilabas po yung dokumento roon na meron na palang prior consultations at pumayag ang gobyerno ng Pilipinas na ipatupad yung pag-aresto. So maliwanag na ang binabanggit nila na alas 3 na madaling araw, nalaman lang ho yung paglalabas ng warrant. So base po sa mga dokumento na inilitaw diyan po sa Senado, planado pala. At naunang nag-uusap, lihim na nag-uusap. Kasi nagkaroon po rin, ay base po sa dokumento, nakalagay ho, ay nagkaroon po ng prior consultations
at pumayag. So nag-uusap. Nagkaroon po ng konsultasyon so marahil ay naglabas ng saloobin ang Iglesia ni Cristo dahil sa, yun nga, medyo luminaw At siguro ay nalaman kung ano-ano ang bersyon ng bawat kalihim. Kasi si DILG Secretary John B. Cremulya, ang sa kanyang interview, di ba, sa Billionaire News Channel kay Pinky Web, ang liwanag mga kababayan, kahit na hindi ka nakagraduate ng kolehiyo, ang sinasabi niya, group effort. At talagang nagpa-humble pa siya roon, di ba? Na ang sabi niya, kasi ang tanong sa kanya ng Pinky Web, ikaw ba lahat ng gumawa nito? Na dito yung sa pagkakaresto kasi ng topic ko pagkakaresto at tapon kay dating Pangulong Duterte diyan po sa The Hague, Netherlands. Ang sagot niya, hindi lang naman ako. Group effort, yun ang sinasabi. Binanggit niya ang pangalan ni Defense Secretary Gibo Teodoro, National Security Advisor Anyo, siya raw at ang Pangulo. Pero nung tinatanong na at kinumpronta po ni Senator Amy Marcos, yan po ay lahat ay kanyang pinabubulaanan at ang sabi, nag-usap-usap lang daw sila dahil sa meron pong chismes na may lalabas na warrant. Yun po, so nagkasali-saliwa at nagkabuhol-buhol yung mga pahayag. So, yun Pero ang tanong ko lang mga kababayan, bakit hindi na lang po panindigan? Ba't hindi na lang aminin ng Malacanang o ng Marcos Jr. Administration na pinlano namin yan. At nais namin na yung si dating Pangulong Duterte ay malitis sa ICC. At para mabigyan ng katarungan yung mga sinasabing mga biktima ng extrajudicial killings. Dapat ganun lang, aminin na lang. Huwag na yung mga pakeme-keme pa na mga sasabihin na hindi, bigla nga kami na na dito sa paglalabas ng warrant pero lumilitaw po sa dokumento, tapos wala pa red notice. So, yun mga kababayan, at sana magsabi na Pero, ito malaking problema ng Marcos Jr. Administration dahil sa ang Iglesia ni Cristo ay malaking relihiyon yan, sekta, at sila po ay napakaganda ng kanilang napakamatwid ng kanilang paninindigan. Biro nyo, nung nagkaroon po ng peace rally, ang gusto po ng INC ay kapayapaan at pagkakaisa. Sinong Pilipino ang ayaw na magkaroon po ng kapayapaan at pagkakaisa dito po sa ating bansa? Siguro sa ating mga subscribers, lahat po tayo, di ba, gusto natin ng kapayapaan at nagkakaisa ang mga Pilipino para mabilis na sumulong. At di ba, yung gobyerno dapat pinangungunahan yan para wala hong sagabal sa anuman na ganilang gagawin para sa mga programa at pagpapaunlad ng ating bansa. So, yun eto nagsalita na po ang INC at ang dami na ng mga tumututol at siguro mga reaksyon dito po sa nangyayari na pagpapatapon. Ganun ang nangyari kasi hindi naman kagustuhan po ni ng dating Pangulo Ang sabi nga ni dating Pangulong Duterte, handa niyang harapin yan. Pero ang gusto niya, dito sa Pilipinas, litisin yung nasabing kaso. Tama naman. Dapat kasi gumagana naman dito yung hustisya, yung justice system dito sa Pilipinas. Bakit mo ipalilitis sa abroad? Kasi pag ganyan inaamin ang gobyerno na failed o wala, palpak at walang kakayahan ang gobyerno na litisin at 'di ba, mabigyan po ng katarungan yung mga naapi o naagrabyado. So yun lang mga kababayan, at sa huling press conference diyan po sa Malacanang ni Attorney Claire Castro, ang Undersecretary ng PCO, ngayon biglang parang hugas kami. Ayaw na magsalita, ayaw na mga kababayan. Talagang hindi na direktang sinasagot kasi lumitaw kung sino ba talaga may utos. Ang ganda ng tanong ni Eden Suarez na
kasi lumitaw yung sinasabi, yung issue ho ng ano, no, yung terminong mastermind. So hindi na ginamit. O sige, sino nag-utos kay Major General Nicolas Torre para arestuhin at agad na ipatapon sa The Hague, Netherlands, ito pong si dating Pangulong Duterte. Kasi napaka-imposible ho, mga kababayan, na sa sariling desisyon. Pero nauna dyan ay, kung sa bagay, nauna ho dyan ay inamin na rin po, no, ni DILG Secretary John B. Cremulya na ang tanggapan ng Pangulo, Office of the President, ang nag-arrange at nagbayad ng private plane, no? Yung aeroplano ho, na sinakyan po ng dating Pangulong Duterte patungo po sa The Hague, Netherlands. Ewan ko lang ho kung magbabago pa ang kanilang posisyon ho dyan. Diyan po sa, inamin na ho yan, Ewan ko lang kung itatanggi ulit yan kasi yung sa nakaraan itinanggi ho ni Secretary John B. Cremulya na nag-usap-usap po sila. Ang sarap pa ho ng ano niyan, ng ngiti niya, di ba? Tinatanong siya ni Pinky Webb at medyo pa-humble pa na, hindi lang ako yan. Hindi lang ako yan, grupo yan binanggit si Secretary Gibo. At Secretary Anyo, siya raw, at si Pangulong Marcos Jr. So dito ho mga kababayan ay dapat ho ang gobyerno ho mismo ang nangunguna para pairalin ang kapayapaan at pagkakaisa. So dito ho, lumilitaw, base po, siyempre hindi mo maiiwasan na magkaroon po ng persepsyon ang mamamayan na, talagang gusto magkawatak-watak ang mga Pilipino. So yan ang magiging persepsyon, mga kababayan. Kaya nga, ang ganda nga ho ng panawagan at pagkilos noon ng peace rally ng Iglesia ni Cristo na magkaisa. At talagang ipinapanawagan ang kapayapaan. Ano ito? Siyempre, sana medyo bawas-bawasan at pumreno dito po sa sa issue ng politika at yung mga pagbira dito po sa mga Duterte dahil sa ito nga ho ang lumilikha ng pagkakais ng ito po ang lumilikha ng sabihin natin ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Hindi naman sinasabi ho ng Iglesia ni Cristo na hindi, i-absuelto yan, ilibre na sa kaso. Maliwanag po, ang paninindigan ng INC, ang sabi po ay dapat dito ho sa loob ng Pilipinas litisin ang isang Pilipino, yung kanyang mamamayan, at papanagutin kung ano man sa batas kung siya po ay talagang nagkasala. So yun lang po mga kababayan. So abangan ho natin kung ano magiging hakbang dito at ano ba tawag doon? Reaksyon ng gobyernong Marcos Jr. o yung mismong Pangulo. Dito po, kasi talagang luminaw po. Nagkaroon po ng kalinawan ang taong bayan kung ano pa talaga nangyari dito po sa naging pagdinig po ng Senate Committee on Foreign Relations. At doon nga ho, ay parang lumitaw na talagang planado at may sabwatan para mapalayas, mapatapon ito pong si dating Pangulong Duterte dyan po sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating YouTube channel. Mag-subscribe na po kayo at talagang tututukan ho natin itong isyong ito na may kinalaman sa kaso po ni dating Pangulong Duterte. At tayo ho, mga kababayan, bilang isang mamamayang Pilipino ay nakikiisa sa panawagan ng lahat. Ito ho, ng Iglesia ni Cristo, ng kapayapaan at pagkakaisa. Lahat po tayo ng mga Pilipino, gusto ho natin magkaisa at magkaroon po ng kapayapaan para po maging maayos po yung ating pamumuhay. Maraming salamat po. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.